breaking news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Nuestro Padre Jesus. Ito ang Traslasyon 2026 Abante Special Coverage. Hatid namin sa inyo ang pinakahuling mga kaganapan sa pagsaksi ng sambayanang Pilipino sa isa sa pinakamalaki at banal na pagtitipon sa buong mundo, ang Traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ako ang inyong kaabante, Benji Alejandro. Ngayong ika-9 ng Enero, libo-libong deboto ang nagtipon-tipon sa lungsod ng Maynila, dala ang pananampalataya at panata sa Poong Jesus Nazareno. Ako ang inyong kaabante, Raya Kapulong. Nakatutok sa iba't ibang bahagi ng Maynila sina Abante reporters Ryan Redwan at Jonas Lavarias na nasa Quirino Grandstand, Zeus Valdez sa Ayala Bridge, Charmaine Abong sa Manila Police District, Edwin Balasa sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines. Si Aileen Taliping naman ay nasa Malacanang, si Isaiah Mirafuentes ay nasa Quiapo, habang si Chirk Balagtas ay nasa San Sebastian Church. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Sa ating mga headlines, andas ng Nazareno umarangkada na sa Maynila. Andas ng Nazareno binago para naman sa Traslasyon 2026. Pahalik sa itim na Nazareno pinalawig hanggang sa Sabado. State of calamity sa Albay, inirit dahil na rin sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Impeachment kontra kay PBBM dahil sa 2025 budget pinalutang ng isang kongresista. Senador Bato de la Rosa, pinababalik na sa trabaho ng kapwa senador. Mga luxury vehicle ni Zaldico kinumpiska ng gobyerno. Isa dedo sa gumuhong bundok ng basura sa Cebu City. Dating opisyal ng Philippine Airlines na pipisil na bagong tourism secretary. Sa balitang abroad, US Senate pinagtibay ang resolusyon para harangin ang aksyong militar ni Trump sa Venezuela. Sa balitang sports, Alex Ayala patuloy ang pag-arangkada sa ASB Classics matapos namang umusad sa singles quarterfinals at double finals. Sa balitang showbiz naman, Nico Antonio at Luke Gicane mula sa pag-aartista ay tungo na sa pagiging ganap na abogado. At sa ating balitang viral, merkado items bida sa viral video na exchange gift ng magkakaibigan. Inihayag ng mga organizer ng taunang kapistahan ng Jesus Nazareno na may mga pagbabago silang ginawa sa andas o karwayan ng imahen na gagamitin para naman sa traslasyon mula Quirino Grandstand pabalik ng simbahan ng Quiapo ngayong Biyernes, Enero 9. Ayon kay Alex Irasga, Nazareno 2026 Advisor, kabilang sa mga pagbabago ang paglalagay ng karagdagang gulong ng andas
Dinagdagan din ang mga lubid at pinaikli ang krus. May binago rin niya sa disenyo para naman maingganyo o hindi na maingganyong makaakyat ang mga deboto sa andas. Sa halip naman na sarado ang glass enclosure ng andas, nilagyan ito ng maraming butas upang hindi magkaroon ng moisture sa loob. Naghanda rin niya sila ng extra set na mga lubid na may sukat na 30 metro ang haba para maiwasan ang kadalasang problema na napuputol ang tali ng andas habang nasa kasagsagan ng prosesyon. Inanunsyo ng Kura Paroko ng Minor Basilica at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno na si Reverend Father Ramon J. Licuana na extended ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno hanggang alas 10 ng umaga sa Sabado. Ang pahalik ay bahagi ng mga gawain para sa Nazareno 2026 na may temang dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Layunin nito na bigyan ng pagkakataon ang iba pang deboto na makahalik at magpunas ng panyo sa imahe ng Poong Nazareno. Ang pahalik ay inumpisahan nitong Miyerkules sa Quirino Grandstand at pinuntahan na ng libo-libong mga deboto. Samantala, pagbaba sa pwesto ng mga tiwali, binigyang diin sa Misa Mayor. Maabante sa balita, Abante reporter Jonas Lavarias. Sinalubong ng libo-libo nating mga kababayan ang pista ng Poong Nazareno sa pamamagitan ng Misa Mayor dito sa Quirino Grandstand kaninang alas 12 ng madaling araw. Pinamunuan ni Most Reverend Father Rubino Sescorno Jr. ang misa na tumagal na ng pas 1 oras. Tampok sa misa ang pahagi ni Sescorno Bishop mula Bataan ang mabuting paalala sa mga tiwaling opisyal na wala namang masama ang pagbaba sa pwesto gaya ng bukal sa loob na pagbaba ni Jesucristo. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Dumalo rin sa misa sina Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at ang kanyang bise na si Chi Atienza upang formal na magnilay-nilay at tiyakin ang kapayapaan sa lugar. Sa mahigit 104,200 na mga deboto as of 12 a.m. na natiling nasa maayos na kondisyon ang lahat hanggang sa matapos ang seremonya. Sa mahaba-habang paglalakbay patungong Quiapo Church, mas inaasahan pa ang pagdagsa ng mga deboto na sisikaping makahawak sa andas. Mula dito sa Quirino Grandstand, ako si Jonas Lavarias, Abante. Hindi muna mag-i-issue ng concessionary beep cards sa ilang istasyon ng LRT1 at LRT2 ngayong araw, January 9. Ito ay dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ayon sa abiso, wala muna ang pag-i-issue ng concessionary beep cards sa sumusunod na istasyon. Sa LRT1, Carriedo Station, Doroteo Jose Station, United Nations Station, at Central Station. Sa LRT2, Recto Station, Ligarda Station at Pureza Station. Sa ibang istasyon naman ng LRT1 at LRT2 ay tuloy ang pag-i-issue ng concessionary card. Sa iba pang balita, may posibilidad ding masampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, kung suportado niya ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ay dapat ding tignan kung mayroong impeachable offense si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Erice, ang posibleng nakikita niyang impeachable offense laban sa Pangulo ay betrayal of public trust dahil pinabayaan niyang mabalahura
ang pambansang budget sa nakalipas na 3 taon. Imposible anyang sa loob ng 3 taon ay hindi alam o walang alam ang Executive Department sa nangyaring pagmanipula sa budget. Ayon pa kay Erice, ito'y may tuturing na inexcusable gross negligence. Kinumpiska ng mga otoridad ang hindi bababa sa 8 luxury vehicle ni dating Congressman Zaldico sa parking area ng kanyang condominium sa Bonifacio Global City. Ang joint operation ay ginawa ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Highway Patrol Group, CIDG Southern Police District at Taguig City Police. Kabilang sa hinila ang isang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, 1 Mercedes-Benz at 1 Toyota Sequoia. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Special Advisor and Investigator Retired General Rodolfo Asurin, ang mga nasabing sasakyan ay nakarehistro sa mga kumpanya na pag-aari ni Co. Samantala, kailangan nang magpakita ni Senador Ronald Bato de la Rosa at gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang mambabatas. Ayon naman ito kay Senador Sherwin Gatchalian. Ginawa ni Gatchalian ang panawagan dahil sa patuloy pa rin na pagtatago ni De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na di umano laban sa dating Police General. Kapwa akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si De La Rosa sa Crimes Against Humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng extrajudicial killings di umano sa giyera kontra iligal na droga. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa ICC tungkol sa arrest warrant, hindi na nagpakita sa publiko si De La Rosa at hindi na rin nagampanan ng kanyang trabaho bilang chairperson ni Gatchalian sa Senate Committee on Finance sa deliberasyon ng panukalang 2026 National Budget. Ayon kay Gatchalian, maging ang Chief of Staff ni De La Rosa ay walang masabi kung nasaan ang kanyang amo. Umaasa naman si Gatchalian na magpapakita na si De La Rosa sa Senado at gawin ang kanyang mandato bilang isang mambabatas. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na hindi gagamitin ang 2026 national budget para pondohan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Tulfo sa pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsasabing chinap-chap ang budget para maitulak muli ang impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Tulfo na siya ring Vice Chairman ng Senate Finance Committee, wala siyang nakita na pondo para gamitin kay VP Sara. Sa aligasyon ni Senator Marcos, tinawag nitong political budget ang inaprubahang 2026 General Appropriations Act ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng senadora na matapos maipasa ang pambansang budget, isasampa na ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil 1-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Samantala, Department of Budget and Management iginiit na legal ang unprogrammed funds sa 2026 budget. Umaabante sa balita, abante reporter Eileen Taliping. Matagal nang kinilala ng Korte Suprema ang unprogrammed appropriation sa national budget ng gobyerno. Ito ang inihayag ng Department of Budget and Management matapos questionin ng ilang mambabatas sa Korte Suprema ang 150.9 billion pesos na unprogrammed appropriations na nakapaloob sa 2026 national budget. Ayon sa DBM, wala pang natanggap na opisyal na kopya sa inihaing petisyon sa Korte Suprema at tiniyak ng mga opisyal na sa sandaling matanggap ito ay agad na re-repasuhin ang dokumento. Ang Office of the Solicitor General na siyang legal counsel ng gobyerno ang sasagot sa inihaing petisyon sa kataas-taasang hukuman.
Ipinaliwanag ng mga opisyal ng DBM na ang program appropriation sa isang standby appropriation nang ibig sabihin ay maaari lamang itong gamitin kapag may malinaw at tiyak na kondisyong pinansyal at dumaan sa mahigpit na verifikasyon at kontrol. Idinagdag ng DBM na hindi ito lump sum fund at hindi rin ito blank check na maaring gastusin anumang oras. Ako si Eileen Taliping, Abante. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre. Samantala mga kaabante, ang inyo pong napapanood sa aming live feed, ito ay nasa saang bahagi na kayo ito, partner? Kanina dun sa bago ko nagpaalam, nasa my finance road, finance road. Ayan, nandiyan dyan pa rin, pero ang dami ng tao. Ang daming tao. Partner, no? Tapos Ayan, punong-puno na. hindi pa rin na talaga mapigilan ng iba natin. Ayan, may mga umaakyat pa rin sa andas. Naku, delikado ho yan. Sa mga deboto na lalahok pa lang. Wala na mga bago, no? Nakikiusap po ang mga otoridad na kung maaari ho ay wag na ho kayong sumampa sa andas dahil ito po ay isa sa mga cause of delay, partner. Oo. At saka mahigit 1 oras at kalahati na nagsimula ako, nandiyan na sa my finance road ngayon, lampas. Oo, nandyan pa rin na. yata, partner. Ayan, Oo, nandyan pa rin Finance sila. road pa rin yata. Oo. At kapansin-pansin yung yung pagdami ng mga kababayan natin. Kasi nga sabi ng weather, maganda yung panahon. Nakikiayon. Kumbaga ay hindi gaano katirik yung araw. At medyo malamig, partner. Yan, oo. So, yan at saka yung panawagan talaga ng simbahan, yung disiplina. Oo. Disiplina. Nakikiayon naman yung ating mga kababayan. Kaya lang diyan Dito yata sa may bahaging ito ay nako. Oo. Wala. Yan ang kinagawian na mula noon hanggang ngayon. Pero sabi nga, nag-a-adjust din naman. Sabi nga ng mga pamunuan nila, mukhang matibay naman na itong andas na ito. At meron sila mga extra na mga lubid. At ngayon nga ay nilagyan ng butas yung I don't know, fiberglass ba tawag dyan, partner? Para hindi mag-moist. Para kahit nasa malayo yung mga deboto, kita. Yan, makikita nila. Dahil nung nakaraan ata, nag-moist Oo. Pero At parang hindi pa rin, Naku, grabe ho yung talagang, umaakyat talaga sa andas. Isang tagumpay. Pero kasi nung mga nakalipas na yon, kitang-kita talaga yung poon. Ito, covered na covered. Kinover na Kahit yung itaas, hindi mo na masilip. Mayroong takip. Partner, naalala mo ba last year ng ganitong oras kung nasaan na? Kaya para makumpara lang natin na mas mabilis ba Hindi ngayon? ko maalala. Hindi ko pero, na rin maalala Pero kung ganito pero, yung... siguro, pero naitawid nakatawid ng Ross Boulevard nakatawid na. Ngayon, kung kung malapit na ba yan sa may Taft Avenue o pa-approaching na ng normal college yun pagtawid na pagtawid mo mismo. Papunta kaya lang sabi nga ay makarating lang daw yan ng Ayala Bridge mukhang magkakaroon ng pagbabago ayon naman sa ulat ni Ryan Rebalan kanina relevant na mayroong briefing partner. Last year pala, partner, inabot ho mga kaabante ng 21 hours. 21 hours Pero sabi nila ngayon target 15 hours pero depende. Depende. Katulad nung nangyari nung 2024, 15 hours yung naging naging prosesyon, yung mismo nung traslasyon, yung dalaw nung andas hanggang sa maipasok sa Quiapo Kasi Church. yung ibang mga tawag doon, yung mga ibang participant, mga deboto, hinihila nila yung ruta. Yun Kasi nga, dati bakit nung nakaraan taon nandito sa amin yan, ngayon nawala ata. Ayan, kaya titingnan yung mga pagbabago.
Well, nasa Finance Road pa rin. Lapit lang yun sa National Museum. Oo nga eh. Oo. So, ibig sabihin, medyo mabagal. Mabagal. Diba? Medyo mabagal. Pero sabi nga ng simbahan ng Quiapo ata, may isang pari nagsabi doon, kahit na mabagal, kahit pa 20%, lampas na 24 oras, basta ligtas lahat. Yes, Nakauwi ang oo. nasa tahanan. Walang nakauwi sa tahanan may ng lahat. ipit, walang Yan. mapapahamak. Yun. Oo. At manatili ho kayong nakatutok dito mga kaabante sa aming special coverage dahil yung iba naming yung mga kasamahan naming reporters ay patuloy na nakabantay dyan. Nakapwesto kaya lang yung Yes. signal. Hindi Oo, nagkakaroon lang po ng technical difficulty sa kanilang signal dahil alam naman po Sinadya natin talaga, oo. na kapag may traslasyon ay may signal jammer dahil para na rin sa seguridad ng lahat. Samantala, mga debotong nagtutungo sa Quiapo Church patuloy ang pagdagsa. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. aming kaligtasan. Raya, mula pa kaninang madaling araw, patuloy ang pagpasok ng mga deboto sa Minor Basilica at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quiapo, sa Maynila. Sa kabila ng siksikan at mahabang pila, hindi napigilan ng mga mananampalataya na mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Poong Nazareno. Tuloy-tuloy ang schedule ng mga banal na misa kung saan oras-oras ng misa simula pa kaninang alas 12 ng hating gabi. Kasabay niyan, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang insidente kabilang na sa mga pila mula sa Plaza Miranda papasok sa harap at loob ng simbahan. As of 3 a.m., umaabot na sa halos 30,000 ang nagtungo rito sa Quiapo Church. Merong mga medical at rescue team na handang rumusponde sa mga debotong nakakaranas ng pagod, hilo at iba pa. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Manila Police District, MMDA at mga volunteer ng simbahan para sa seguridad at maayos na daloy ng mga tao. Ayon kay Plaza Miranda City Commander Police Captain Dennis Torla, aabot sa 2,400 na mga pulis mula sa NCRPO at Krame ang nakakalat sa buong bisinidad ng simbahan ng Quiapo. Anya, sa mga oras na ito, maayos ang sitwasyon, mapayapa kung saan wala namang naitatalang anumang insidente. Ayon pa kay Turla, naging aminado siya na ang problema lang ay nakakalat na mga vendor dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Hindi na talaga siya mapipigilan dahil nga sa sobrang siksikan at dagsa ng mga deboto. Ayon pa kay Turla, yung karamihan sa mga nakakalat na mga vendor dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard ay mga dayo, hindi talaga original na vendor mula dito sa Quiapo. Patuloy naman ang paalala sa mga deboto na sundin ang mga alituntunin ng simbahan at makipagtulungan sa mga otoridad habang inuuna ang kaligtasan sa gitna ng pagdiriwan. Nananawagan naman ang pamunuan ng Quiapo Church para sa isang banal, ligtas at maayos alinsunod sa diwa ng debosyon, traslasyon at misyon ng simbahan. Raya, sa Kabenji, sa mga oras na ito, base sa natanggap natin na impormasyon, ang andas ay nasa bahagi na ng Finance Road. Dito ay ang andas ng Poong Nazareno. Raya, sa Kabenji. Ryan, ano ang plano ng PNP doon sa sinasabi mong mga dayong vendor? Dahil mamaya, paano pagbalik dyan nung andas, baka makasagabal sila sa daanan? Kaya yan din nga yung natanong natin kay Commander Turla. Sabi nga niya, sa mga oras na ito, sige, papayagan pa daw nila. Pero kapag malapit na yung Poong Nazareno dito sa Quiapo Church, wala din talaga sila, papaalisin na nila yung mga vendor na nakakalat dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Sa ngayon kasi, hindi pa nila mapipigilan sa sobrang dagsa ng mga deboto. Kaya pinayagan muna nila yung mga vendor na nakakalat dito. Sinasamantala kasi alam naman talaga nila na sasamantalain ng mga vendor yung itong pagdiriwang para makapagbenta sila at makakuha ng malaking kita. Naku, Raya. sana maisaayos nila yan bago makabalik dyan yung andas. Ryan, may na-monitor ka ba dyan any untoward incidents? Ayon naman kay Commander Turla, wala pa sa mga oras na ito na naitatalang untoward incident. Kung nakikita niyo sa aking likuran, Raya, sa Kabenji, yan na ngayon yung dagsa ng mga deboto
at nakakalat na din yung mga kapulisan dito. Ayon pala kay Torla Raya sa Kabenji, 2,400 yung mga pulis mula sa NCRPO sa Kakrami ang nakakalat dito at may mga darating pa na mula sa Region 3 at 4 na mga kapulisan. Raya sa Kabenji. Okay, maraming salamat Ryan. Ingat kayo dyan. Yan muna ang update. Ako si Ryan Renoban. Abante. Nuestro Padre. Samantala, mula naman dun sa simbahan ng Quiapo, mga deboto naman sa traslasyon ng 2026, nag-aalmusal na. Mga street vendor, hataw naman ang kita. Alamin po natin mga detalye, maabante sa balita. Abante reporter Sus Valdez. Nuestro Padre. Benji, magandang umaga. Malaking tulong nga ang patuloy na pagtagsa ng mga deboto sa Traslasyon 2026 para sa mga street vendor na nagtitinda ng tusok-tusok, shawarma, pastil at iba pang pagkain sa paligid ng ruta ng prosesyon. Ayon nga sa isang fishbowl vendor na nakapanayam kanina, mas malaki ang kita nila ngayong araw kumpara sa karaniwang araw dahil mas mabilis maubos ang kanilang paninda, lalo na madaling kainin ng mga debotong naglalakad. Patuloy din ang pagdagsa ng mga deboto na may kasamang mga bata. Para sa ilan, mahalagang mailapit ka sa murang edad ng mga musmo sa Puong Nazareno bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ayon naman sa mga ihos at mga otoridad, pinaalalahanan ng mga deboto na huwag nang piliting sumampasandan dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Pansamantalang sumilong ang ilang deboto matapos ang pagambon kanina habang ang iba naman na dumating pa kagabi ay nagsimula ng magtiuwian matapos makapagdasal at makalahok sa traslasyon. Sa dulo ng andas, iniiyak ng mga street sweeper na agad na nalilinis ng mga naiiwang kalat matapos dumaan ng prosesyon. Ayon sa kanila, armado ng walis at dapat ng mga tagalinis upang mabilis na maibalik ang kaayusan sa bawat lugar na sinadaanan ng andas. Tayo na trasabante ang galaw ng handa. Ngunit kung ikukumpara sa nakaraang taon, mas maayos at pagpabilis ang daloy ng prosesyon ngayong traslasyon 2026. Buhay namin, pinipintuho ka namin. Samantala, wag pong BBTO mga kaabante. Magbabalik po ang Traslasyon 2026 special coverage ng Abante Radyo. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Naibalik na sa Peru ang mahigit 300 artifacts mula sa mga kolektor sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang rito ang mga sculpture, hinabing tela at mga kasangkapan na tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Itinuturing na pinakatanyag ang mga sculpture mula sa panahon ng Inca Empire. Ang imperyo ng Inca ay naghari sa Peru noong 13th century bago pa sila sakupin ng mga Kastila. Ayon sa Foreign Ministry ng Peru, katubang nila ang US Department of Homeland Security at Sherman Police para sa recovery ng mga artifacts. Naipuslit umano palabas ng Peru ang mga artifacts dahil sa talamak na illegal trafficking.
Sa pagpapatuloy ng mga balita, Congressman Kiko Barsaga pinasa sa ilalim muna sa isang test bago muling makabalik sa kamera. Umaabante sa balita, abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Naghain ang ilang miyembro ng National Unity Party o NUP ng manifestation and motion sa House Committee on Ethics and Privileges upang hilingin na sumailalim si Congressman Kiko Barzaga ng Cavite para sa isang komprehensibong fitness determination bago siya payagang muling gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang kongresista. Ito'y dahil na rin sa patuloy na paglalabas ng kongresista ng mapanulsol at magulong mga pahayag kahit pa may nauna ng ipinataw na parusa ang Kamara. Sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw noong Disyembre nang walang benepisyo at sweldo at binalaan na kapag naulit ang kaparehong paglabag ay iahantong sa mas mahigpit o mabigat na parusa. Ayon sa mga nagrereklamo, sa kabila ng suspensyon at babala, patuloy pa rin ginamit ni Congressman Barzaga ang kanyang mga beripikadong opisyal na social media upang maglabas ng mga pahayag na nakasisira sa dangal ng Kamara at sumasalungat sa pamantayang etikal na inaasahan sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang sa mga tinukoy na post ang panlilibak at paninirang puri sa yumaong Congressman Romeo Acop, pangungutya sa mga parangal na ibinigay sa kanya, ang mga bastos at mapag-objectify na pahayag laban sa kababaihan, mga mapanulsol na komentaryong politikal gamit ang opisyal na plataforma at ang pagsasamantala sa pagkasawi ng isa pang opisyal na gobyerno upang itulak ang isang walang batayang teorya ng sabuatan. Ayon sa motion, kung pagsasamahin ang mga ito at ang mga nauna ng paglabag na nasa record, malinaw umanong ipinapakita ang patuloy na pagwawalang bahala ni Congressman Barzaga sa otoridad ng House Committee on Ethics and Privileges at ang patuloy na paglapastangan sa dangal ng House of Representatives. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Abante Radyo Live Report. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Samantala, isang 77 years old na lola hindi alintana ang edad upang dumalo sa pista ng Poong Nazareno. Umaabante sa balita si Abante reporter Jonas Lavarias. Sa gitna ng buhos ng mga tao bilang paggunita sa pista ng itim na Nazareno, isang matandang babae ang pumukaw sa aking pansin kasama ang kanyang lalaking apo. Si Nanay Estralita Iman, edad na 77. Tubong San Jose del Monte, Bulacan, lumuluwas taon-taon si Nanay Lita sa Maynila upang masilayan ang andas ng Poong Nazareno. Ikinwento niya na simula 16 na taon pa lamang ay nakagisnan niya nang lumahok sa ganitong klaseng selebrasyon. Idinagdag niya na noong kalakasan pa niya ay nakikipagsapalaran pa siyang makalapit at ipagmalaki ang paghawak sa puon. Sa ganitong paraan di umano niya ibinabalik ang lahat ng biyayang natatamasa taon-taon mula sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan hanggang sa pananatiling buhay ng kanyang pamilya. Naging emosyonal rin si Nanay Lita nang ikwento ang pagkawala ng kanyang panganay na anak, ngunit tiwala siyang may mas malaking plano ang puon para sa kanyang yumao. Ngunit buhat ng katandaan, mas pinili niya na lamang dumalo ng mas maaga at hindi na makipagsabayan sa libu-libong mga deboto upang makalapit sa andas ngayong taon. Ngunit kinumpleto ang kanyang pananampalataya sa paghalik bago pa man ang prosesyon. Ako, si Jonas Lavarias, Abante. Samantala, ikinokonsidera naman umano ng Malacanang na italaga ang dating Philippine Airlines President at Chief Operating Officer na si Stanley Nang bilang kapalit ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakatanggap ang palasyo ng positibong feedback tungkol kay Nang na manugang ng ultra-bilyonaryong si Lucio Tan bilang kapalit ni Frasco. Ang layunin umano ng pagpapalit na liderato ng DOT ay ibalik ang private sector manager
na may kakayanang pamunuan ng kagawaran kumpara kay Frasco na walang sapat na karanasan. Nakilala si Nang sa kanyang corporate style operator na prioridad ang disiplina, resulta at cost control sa pagpapatakbo ng negosyo. Kabaligtaran man ito kay Frasco na ilang beses na ring binatikos ng mga netizen dahil sa diskarte ng tourism promotions ng bansa. Katulad umano sa pumalpak na Love the Philippines na campaign noong 2023 na nabistong ginamit ang foreign stock footages sa promosyon ng turismo ng Pilipinas. Palalawakin ng Department of Education ang school-based feeding program nito ngayong taong 2026. Tatargetin ng programa ang humigit kumulang 4.6 milyong mag-aaral sa buong bansa para matugunan ang malnutrisyon at matiyak na malusog ang mga bata sa pagpasok nila sa paaralan. Ayon sa DepEd, 25.7 billion pesos ang ilalaan sa pinalawak na feed program sa mga paaralan at kabilang sa sasakupi ng programa ang humigit kumulang 1.52 milyong kindergarten learners at 1.79 million grade 1 learners sa loob ng 200 feeding days. Makikinabang din sa parehong bilang ng feeding days ang karagdagang 1.18 milyong mag-aaral sa grades 2 hanggang 6 na itinuturing na wasted o severely wasted. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sasakupin na rin ng programa ang humigit kumulang 140,000 nutritionally at risk, disadvantage o vulnerable learners na lagpas grade 6, gayon din ang mga pregnant learners na naka-enroll sa public schools. Samantala, umabot naman sa 15.6 million ang naitalang passenger arrivals ng Bureau of Immigration sa buong taong 2025. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang mga immigration officer sa lahat ng international ports of entry sa bansa ay nakapagtala ng mahigit 16.6 million arrivals simula January hanggang December 2025 at kabilang dito ang mahigit sa 6.7 na mga foreign nationals. Ang nasabing datos ayon kay Viado ay halos 6% na mas mataas kumpara naman sa mahigit 14.7 arrivals noong 2024. Siniguro naman ni Viado na tuloy-tuloy ang modernization sa immigration processes kabilang ang pagpapalawig sa automated systems, pag-upgrade sa kanilang pasilidad at pagpapalakas pa ng kanilang manpower. Ito ay para matiyak ang mabilis at convenient na immigration services para naman sa lahat ng biyahero. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang ligtas na pagpapauwi sa isang overseas Filipino worker na nakakonfine ngayon sa isang ospital sa Cambodia dahil sa karamdaman. Personal na binisita ni DMW Assistant Secretary Venecio Legaspi kasama ang mga personnel mula sa Migrant Workers Office Singapore ang isang OFW na kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Ayon sa DMW, naubos na ang kaunting naipon ng nasabing OFW dahil sa patuloy na pagpapagamot. Binayaran naman ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Phnom Penh ang kanyang hospital bills hanggang December 2025. Ayon sa DMW, paplansyahin na ang posibleng medical repatriation sa OFW at pag-uwi niya sa bansa ay itutuloy ang kanyang gamutan sa OFW Hospital. Samantala, magtatalaga naman ng halos 3,000 otoridad para matiyak ng seguridad sa Ati-Atian Festival sa Kalibo, Aklan mula naman January 14 hanggang January 18. Ayon kay PNP Director for Operations Public Safety Division's Chief Police Colonel Julius Cesar Domingo, ang nasabing bilang ay kapapaloban ng mga pulis, sundalo, Coast Guard at iba pang force multipliers.
Partikular na tututukan ang idaraos na sadsad, panaad at atihan contest at ang Grand Procession. Ayon kay Domingo, inaasahan ang pinakamaraming dagsa ng tao sa January 18. Samantala, hinirit ni Albay Governor Noel Rosal na isailalim ang buong lalawigan sa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, inatasan ni Rosal ang sangguniang panlalawigan para magdaos ng sesyon sa lalong madaling panahon upang maideklara ang state of calamity. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Rosal na nailikas na halos lahat ng 2,889 na individual o 729 na pamilya mula sa 6 na kilometrong permanent danger zone ng bulkan. Ipinaliwanag niya na habang 70% ng budget ay maaaring gamitin para sa mga hakbang sa pre-calamity, ang natitirang 30% na quick response fund ay kritikal para sa mabilis na pagtugon kung lumala ang sitwasyon. Pinaghahandaan naman ng lokal na pamahalaan ang posibleng lahar flow na maaaring magtulak sa paglikas ng karagdagang 50,000 hanggang 70,000 na residente mula sa 7 to 8 kilometer danger zone. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na sapat ang mga gamot na inihanda para naman sa mga evacuee sa Bicol, bunsod ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH, sapat ang mga gamot at health commodities para sa 3,500 evacuees. Kabilang sa mga inihanda at ipinamahagi ang mga sumusunod. Halos 30,000 boxes ng surgical mask, 2,500 water containers, 1,000 tablets ng aqua tubs, isang unit ng 4,000-liter water tanker, gamot para sa ubo, lagnat at sipon, maintenance medicines at hygiene kits. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga apektadong mga LGUs para sa iba pa nilang mga pangangailangan. Nagkasa ng rescue operations ang mga otoridad sa Cebu City matapos ang landslide na naganap sa landfill sa barangay Binaliw. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, agad nag-deploy ng rescue team, medical assistance at emergency support sa lugar. Isa ang naitalang nasawi at 30 ang nawawala pa. Nailigtas naman ng otoridad ang 9 na katao na dinala na ang mga ito sa pagamutan. Mayroong 3 dinala sa ospital na kritikal ang kondisyon. Nag-deploy din ng volunteers ang Philippine Red Cross para tumulong sa operasyon. Nagpapatuloy naman ang ginagawang rescue ng mga otoridad sa nasabing lugar. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Samantala, kuha muna ho tayo ng update sa traslasyon. Nasa linya natin ngayon si BNC reporter Lydia Bonso mula naman sa Taft Avenue. Liza? Benji at Raya, sa kasalukuyan, andito tayo ngayon sa Taft Avenue kung saan tanaw natin ang paggalaw ng andas sa Finance Road. Bandang 6:50 nang maaninagan natin ang andas dito. At ngayong 7:40 nang nakarating na sa gitna ng Finance Road ang andas. Mag-aalas 4 naman ng umaga nang magsimulang umalis ang andas sa Quirino Grandstand. Mas maaga ito kumpara sa nakaraang taon na mag-aalas 5 na ng umaga umandar. Sa huling ulat ng MPD, kaninang alas 4, tinatayang 270,000 katao na ang nasa Quirino Grandstand pa lamang. Hindi pa rito kasama yung mga taong dumudugtong sa posisyon sa mga nadadaanan nito.
kahit na ipinagabawal na o pinipigilan ng pagsampa sa andas ay may mga ilan pa rin na talagang sumasampa para mahawakan at makita ng mas malapit ang imahe ng Poong Hesus Nazareno. Balik sa inyo, Raya at Benji. Thank you, Elijah. Sinasamba ka namin, pinipinto. Samantala sa iba pang balita, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education sa mga naulila ng isang guro sa Muntinlupa City na pumanaw habang ginagampanan ang tungkulin. Batay sa ulat, nawala ng malay ang guro na si Agnes Buenaflor habang nasa klase sa Pedro E. Diaz High School at nabagok ang ulo nito. Sa ulat na nakarating sa Teachers Dignity Coalition, stress umano si Buenaflor noong araw na iyon dahil isa sa ilalim siya sa classroom observation. Ayon sa DepEd, patuloy ang gagawing review ng ahensya sa mga pulisiya para masiguro na naisusulong ang tunay na layunin ng classroom observation at ito ay suportahan ang paglago ng mga guro sa kanilang karera. Hindi umano ito dapat maging source ng pressure. Tiniyak naman ng DepEd ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ng guro, gayon din ang psychosocial support sa mga estudyanteng nakasaksi sa nangyari. Samantala, 5 milyong pisong halaga ng iligal na gamot na sabat naman dyan sa warehouse sa Davao City. Maabante sa balita, Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Benji, nakumpiska ng National Bureau of Investigation 11 at PDEA ng mga parcel na illegal na gamot na isinagawa nitong operation kahapon, Enero 8, sa isang courier warehouse sa Bunawan, Davao City. Ang mga parcel ay naglalaman ng mataas na uri ng kush, mga beef at naglalaman ng mga sangkap na tsongke at mga langis ng tsongke. Ayon sa address na nakalagay sa parcel, galing ito sa ibang bansa at patungo sa Luzon at ihatid sa mga lugar ng Maguindanao, Cotabato City, Davao Oriental, Davao del Norte at dito sa Davao City. Hinihimok ng National Bureau of Investigation 11 ang publiko na agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad para sa agarang masugpo ang mga illegal na gawain. Hinigpitan na ngayon ng pulisya ang pagbabantay sa mga parcel na posibleng magamit bilang paraan para maipasok sa bansa ang mga illegal na kontrabando. Edith Isidro, Abante. Samantala, kelot, dedo sa natupok na bahay sa South Cotabato. Mabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Wala ng buhay nang ma-recover ng mga otoridad ang isang lalaki sa loob ng nasunog nilang bahay sa Barangay Poblasyon, bayan ng Nurala sa South Cotabato, madaling araw nitong Huwebes. Kinilala ni Barangay Kagawad Ramel Paba ang biktima na si Code Perez Parcon na sa hustong gulang may asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon sa opisyal, tinangka umano ng biktima na isalba pa ang kanyang motorsiklo sa gitna ng naglalagablab na apoy dahilan para ito ay matrap at hindi nakalabas ng kanilang bahay. Na-recover ang labi ng biktima sa sinagawang clearing operations ng mga otoridad. Maliban sa bahay, nadamay rin sa sunog ang ilang stall ng tindahan sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente. Ito si Jun Mendoza, Abante. Samantala, wag po kayong bibitiw mga ka-Abante. Magbabalik po ang Traslasyon 2026 special coverage ng Abante Radyo. Tumutok at makiisa sa Abante. Traslasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church.
Traslasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng traslasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na traslasyon. Traslasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Traslasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Nagpasa ng panukalang batas ang US Senate na haharang sa pagpapatupad ni President Donald Trump ng military action sa Venezuela nang walang pahintulot sa Congress. Ang resolusyon ay nakakuha ng 52 na bumoto ng oo at 47 naman ang kumontra dito. Kabilang sa mga bumoto, ang 5 senador na kaalyado ni Trump na mula sa Republicans. Nangyari ang botohan matapos ang ilang araw ng maaresto ng US si Venezuelan President Nicolas Maduro. Noong nakaraang taon, kasi ay hinarang ng US Congress ang dalawang pagtatangka para maipasa ang nasabing resolusyon sa Senado. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Hindi naman nagpahuli ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa ASB Classic sa Auckland matapos ipagpatuloy ang kanyang impresibong kampanya sa parehong singles at doubles events. Umabante sa balita, Abante Sports reporter Zeus Valdez. Nagpatuloy ang produktibong kampanya ni Pinay tennis queen Alex Ayala sa ASB Classic sa Auckland. Matapos niyang maselyuan hindi lamang ang pwesto sa quarterfinals ng women's singles, kundi ang pag-abante sa semifinals ng women's doubles kasama ang kaparehang si Eva Jovic. Sa doubles, umabante sina Ayala at Jovic sa semifinals sa pamamagitan ng walkover laban kina Jessica Malikovka ng Czech Republic at Renata Sarazua ng Mexico, dahilan upang hindi na matuloy ang kanilang nakatakdang quarterfinal match. Ang pag-abante sa doubles semis ay nagdagdag sa isang abalang araw para kay Ayala na dumumi na rin sa singles matapos durugin si Petra Marchenko sa score na 6-0, 6-2 sa round of 16 upang umabot sa quarterfinals ng WTA 250 tournament na nagsisilbing paghanda para sa Australian Open. Bago ang walkover, naglatag na ng pahayag sina Ayala at Jovic sa kanilang doubles run nang pabagsakin nila ang dating Grand Slam champions na sina Venus Williams at Elina Svitolina sa opening round, isang panalong umagaw ng pansin sa buong torneo. Sa semifinals, sasalubungin nina Ayala at Jovic ang third-seeded Chinese tandem nina Yu Sifang
at Yang Xiaoquan na nagwagi kontra kina Isabel Haverlag at Maya Lumsden. Sa pagpapatuloy ng torneo, nananatiling nasa sentro ng atensyon si Ayala matapos pagsabayin ang malalim na kampanya sa singles at doubles, isang malinaw na senyales ng kanyang kahandaan sa mas mabibigat na hamon sa international tournaments. Ako si Sus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Hindi lang sa harap ng kamera mahusay ang mga aktor na sina Nico Antonio at Luke G. Kane dahil sa kabila ng abalang buhay artista ay nagawa pa rin nilang tapusin ang pag-aaral at makapasa sa kakatapos lamang na bar exam. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Mildred Amistad Bacud. Abante Radyo Live Report. Good morning, Raya at Benji. Ganap ng abogado ang dalawang celebrities matapos silang pumasa sa 2025 bar examinations. Ang character actor na si Nico Antonio at ang dating modelo at aktor na rin ngayon na si Luke G. Kane. Kasama sila sa 5,594 bar passers mula sa 11,420 examinees ng 2025 bar examinations. Tunay ngang inspirasyon ng dalawa na sa kabila ng pagiging abala sa showbiz ay hindi pa rin nila isinantabi ang isa pa nilang propesyon. Si Luke ay nagtapos ng law degree sa Arellano University School of Law noong June 2025. Natapos niya ang kanyang Juris Doctor degree mula sa University of Asia and the Pacific noong 2023. Ito ang kanyang first take ng bar exam, kaya naman ganun siya ka-proud sa sarili. Samantala si Nico ay nagtapos sa kursong European Studies sa Ateneo de Manila University at nagtapos naman ng law sa San Beda College noong 2013. Kahit matagal nang nakatapos, ito ang unang pagkakataon na nag-take siya ng bar exam dahil mas pinili muna niya ang showbiz. Anak si Nico ng film producer at tanyag ding abogado na si Attorney Joji Alonso. Kabilang ang aktor sa katatapos lamang na pelikulang Anne Mary na pinagbidahan ni na Angelica Panganiban at Sanjo Marudo, kung saan gumanap din si Nico bilang abogado. At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako si Mildred Amistad Bacud, Abante. Balitang viral. Ako mga kaabante, tapos na ba ang holiday fever ninyo? Tampok po sa ating viral ang exchange gift ng magkakaibigan na ito na imbis na mga mamahaling bagay, mga produkto sa merkado na para bang tema nila palengke theme. At talagang may nagdala pa ng isda at manok na pwede nang iluto anytime. Panoorin nga po natin. Kompleto Ricardos. Diretso luto na. Oo nga. Talaga naman. Patuloy ho naming babantayan ang mga kaganapan sa Traslasyon 2026 kaya manatiling nakatutok dito sa Abante. Ako ang inyong kaabante, Benji Alejandro. Ito po ang Traslasyon 2026 Abante Special Coverage. Kaagapay sa pagbabalita para sa sambayan ng Pilipino. Ako ang inyong kaabante, Raya Kapulong. Nuestro Padre. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Naglagay na ng mga rehas sa